Mabuhay! Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagpili ng batis ng impormasyon. Ako muli ang inyong guro, Binibining Rosel Anaba. Mayroon ako ditong tatlong larawan at nais kong isipin mo kung ano ang kaugnayan nito sa ating tatalakayin. Ang unang larawan ay aklat, ang ikalawa ay panayam, at ang ikatlo ay teknolohiya. Tama, ang mga ito ay magagamit natin sa pagpili ng mga batis ng impormasyon. Narito ang iba't ibang batis ng impormasyon. Una ay dokumento o documents. Ito ay ang mga bagay o usaping nakasulat sa papel. Maaaring pampublikong dokumento o personal at pribadong dokumento. Halimbawa, ulat pampamahalaan, batas o ordinansa, tala-arawan at talambuhay. Sunod ay pahayagan o broadcast media. Ito ay publikasyon na naglalaman ng balita, tampok na kwento, komentaryo, anunsyo at iba pa na inilalathala araw-araw. Halimbawa, broadsheet, tabloid, magazine, editorial cartoon, editorial at news report. Maaari din natin pagkuhaan ng impormasyon ang mga anunsyo o patalastas. Ito ay makikita sa pahayagan, radyo, TV, poster at iba pa na may layuning maglahad ng mensahe o di kaya ay magbenta ng produkto o serbisyo. Halimbawa, TV and radio commercial, ad posters, print ads, commercial flyers. Maging ang mga litrato o mga larawan ay maaari rin natin pagkuhaan ng mga impormasyon. Sabi nga nila, a picture speaks 1,000 words. Ang isang litrato ay maaaring makapaghatid ng iba't ibang impormasyon at mga mensahe. Dumako naman tayo sa kasaysayang pasalita o oral histories. Ito ay ang pagtatala ng pagkakaalala, salaysay at interpretasyon ng isang tao na nabuhay sa nakaraan at o saksi sa mga pangyayari gamit ang pagre-record o pagsusulat. Ito yung pakikipagpanayam o interview. Sunod naman ay ang panitikan o literature. Ito ay produkto ng sining, kasaysayan at pamumuhay ng mga sinaunang tao. Ito ay pasulat. Kaya nga, panitikan o pantitik-an. Ito yung mga istorya, mga akda, mga akdang pampanitikan, na kung saan itinatala kung ano yung mga nangyayari sa ating kasaysayan. Marami tayong iba't ibang uri ng panitikan. Nandyan ang nobela, meron din tayong maikling kwento, at iba pa. At syempre, kasama rin ang historical sites, houses, and shrines sa mga pwede natin pagkuhaan ng impormasyon. Kaya nga meron tayong lakbay-aral o field trip. Dito ay pinapakita sa atin ang mga lugar o istruktura na may makasaysayang kahalagahan o pangyayaring naganap. O di kaya ay naitayo bilang pagdakila sa isang tao o pangyayari. Katulad ng mga museo, di ba? At meron din tayong mga monumento, di ba? Ni Rizal, sa Luneta. Dito natin makikita yung mga kasaysayan. Makikita natin dito yung mga iba pang mga kaalaman na maaaring makuha natin doon sa mga gamit na nasa loob ng isang museo o mga shrines. At syempre sa kasalukuyang panahon, meron tayong tinatawag na digital. No? Dito kumukuha tayo ng mga tala mula sa internet o mga kagamitang digital. Halimbawa, Facebook account, Twitter, email, text messages, online site, online page, at syempre hindi mawawala yung Google. Diba? Kasangga natin yan kapag meron tayong nais na kuhain na impormasyon. Dahil lahat ngayon halos digitalized na. Pero, dapat tayong mag-ingat saan? Sa fake news. Dahil hindi lahat ng nakikita natin dito sa internet
ay totoo. Madali lang din gumawa ng mga peking impormasyon, kaya kailangan nating mag-ingat sa pagpili ng mga impormasyon na ating kukuhain. Para hindi tayo mabiktima ng fake news, kinakailangan na tayo ay marunong magbasa. Hindi lang basta pagbasa na yung mga titik o ng mga salita, kundi pagbasa na may kasamang pag-unawa at pagsusuri. Mayroon tayong proseso ng pagbasa ayon kay William S. Gray na tinaguri ang ama ng pagbasa. Ayon sa kanya, ang unang proseso ay persepsyon, kung saan kinikilala natin ang mga simbolo na nakalimbag doon sa akdang ating binabasa. Pangalawa ay ang komprehensyon o pag-unawa. Inuunawa natin ang mga kaisipang inihahatid ng akda. At ang ikatlo ay ang asimilasyon o pag-uugnay. Ito na yung paglalapat at pagpapahalaga sa mga bagong kaisipan na ibinahagi sa atin ng kwento o ng teksto o ng akda na ating binasa. Sunod at ang pinakahuli ay ang pagbibigay na natin ng reaksyon o pagbibigay ng pasya at puna. Sa bahaging ito, nagkakaroon na ng integrasyon o pag-uugnay-ugnay ng mga bago at mga nadagdag na karanasan mula doon sa mga nabasa nating teksto. Dito na tayo nadaragdagan ng mga bagong kaalaman. At tayo ay nagpapasya, ito ba'y dapat nating paniwalaan? Ito ba'y mga dapat na impormasyon na dapat nating ilagay sa ating pananaliksik? Tayo ay nagsusuri at nagbibigay ng puna. Ito ba ay nakatutuwang kwento, nakakaiyak, nakakatuwa, di ba? Kaya meron tayong mga reaksyong papel. Ito na yung pinakahuli na bahagi ng proseso ng pagbasa. Narito ang mga hakbang para sa mabisang paghahanap at pagkuha ng mga datos na kakailanganin at mga batis ng impormasyon. Una, sa simulang paghahanap natin, kinakailangan matukoy na natin ano ba ang ating kailangan, ano ang paksa, sino ang manunulat, anong klaseng sangguniang aklat ba ito. Maaari rin nating tignan sa library o hindi naman kaya sa mga hanguang elektroniko. Sunod naman ay ang pagsusuri. Sa bahaging ito, nagaganap na yung browsing, skimming, at scanning ng mga aklat at artikulo kung saan tayo pipili ng mga citation na gagamitin natin sa ating pananaliksik. At ang huli ay ang pagbabasa at pagtatala. Ito yung pinakamahalagang bahagi dahil pinipili na natin kung ano yung mga importanteng impormasyon na kinakailangan natin sa ating isinusulat na pananaliksik. Pinipili natin yung mga mahalagang impormasyon mula doon sa ating napiling mga sanggunian. Kapag tapos natin magbasa at tayo ay nagtatala na ng mga impormasyon, importante na matutuhan natin ang paraphrasing. Ito ay ang muling paghahayag ng kahulugan ng isang teksto o talata na gumagamit ng iba pang mga salita. Ito ay ipinapaliwanag na natin yung ating nabasa sa sarili nating pagpapakahulugan upang hindi naman natin kinokopya lang basta-basta kung ano yung nilalaman ng ating binasa, kundi mas pinadadali natin ang pagpapaliwanag nito ayon sa kung paano natin natutuhan ang ating binasa. Gumagamit tayo ng mga salitang ayon sa, ayon kay, batay sa aking nabasa, mula rito sa tekstong may pamagat na. Tapos ipinapaliwanag na natin. Importante yung paraphrasing. Bakit mahalaga na matutuhan natin ang paraphrasing? Upang hindi tayo makasuhan ng plagiarism, diba? Kasi ang panunulat o pag-angkin at paggamit sa gawa o ideya ng ibang tao nang walang permiso, maaari tayong makasuhan. So para maiwasan natin to, kinakailangan matuto tayong gumamit ng citation at i-paraphrase din natin yung mga ideya na nakuha natin doon sa ating pinagkuhaan ng impormasyon.
Paano nga ba gumawa ng citation? At ano-ano ang iba't ibang uri ng citation? Mahalaga ang citation lalo na kung gagamit ka ng mga salita o ideya ng iba na kinakailangan mong bigyan ng kredito o credits yung orihinal na may-ari nito. Ito ay para maiwasan ang panunulad o pagkuha ng impormasyon na hindi mo naman sinasadya na kunin pero ginamit mo at nakita ito ng may akda o tunay na may-ari. Maaari kanyang kasuhan kapag hindi niya nakita na ikaw ay gumamit ng citation o binigyan mo ng credit ang tunay na may likha nito. Kaya napaka-importante na maglagay tayo ng tamang citation. Narito ang iba't ibang uri ng citation. Una, APA o American Psychological Association. Ikalawa, MLA o Modern Language Association. At ang huli ay CMS o Chicago Manual of Styles. Ang mga ito ay maaari nating gamitin kapag tayo ay nagsusulat, lalo na sa pananaliksik. Unahin nating talakayin ang pinakagamitin o ang APA, American Psychological Association. Ang APA ay madalas na ginagamit sa mga dokumento sa mga kursong panlipunan o social science. Kung ang MLA ay may focus sa autor, sa APA naman ay mas pinahahalagahan ang petsa. Sa pahina ng reference, ang petsa ang inilalagay pagkatapos ng pangalan ng autor. Ang MLA naman o Modern Language Association ay malimit na ginagamit sa mga kursong humanities. Nabibigyan ng malaking focus ang autor. Kaya naman sa MLA, palaging nauuna ang pangalan ng autor sa pahina ng bibliografiya. At ang huli ay ang CMS o Chicago Manual of Style. Ito ay malimit na ginagamit sa mga klase at kursong may kinalaman sa kasaysayan. Sa kasaysayan, ang pinahahalagahan ng lubos ay ang pinagmulan ng ideya o kinopya. Sa makatuwid, kapag gagamit ng style na CMS, kailangang ilagay ang pinanggalingan ng impormasyon sa footnote o sa endnote. Ang tanong ko sa inyo, alam niyo ba kung ano ang pinagkaiba ng footnote at endnote? Kung ang sagot mo ay ang footnote ay nasa ilalim mismo ng akda, tama. At ang endnote naman ay nasa dulong bahagi ng iyong pananaliksik. No? Mas madaling gamitin yung footnote, mas madaling makikita yung citation dahil nasa ilalim lang ito. Samantalang ang endnote ay nasa dulo, compilation na ito ng mga citation sa likod. Narito ang mga halimbawa kung paano maglagay ng citation gamit ang iba't ibang uri ng citation. Halimbawa sa libro. Sa MLA, pinapakita dito ang buong pangalan ng may akda mula sa kanyang apelido hanggang sa unang pangalan. Susundan ito ng pamagat at kung saan inilimbag at ano ang taon na ito ay inilimbag. Sa APA naman, mapapansin natin na apelido muna at kinuha lamang yung unang letra ng pangalan ng may akda at sinundan ng taon kung kailan ito inilimbag. At sumunod naman ay ang pamagat at ang huli ay kung saan ito inilimbag. Sa CMS naman, magkahawig sila halos ng MLA. Kaya lang makikita natin ang pagkakaiba nila doon mismo sa bahagi ng pagsusulat ng citation kung saan sa ilalim maaaring gumamit ng footnote at sa dulo naman ng pananaliksik maaaring gumamit ng endnote. Meron din tayong ginagawa sa journal, iba rin yung itsura, yung makikita natin dito, yung mga pagkakaiba nila. Meron din tayo para sa online sources. Ang pinagkaiba lamang, kinakailangan mong ilagay yung URL kung saan mo ito nakuha. Maaaring retrieve from, tapos ilalagay mo yung URL kasi
online sources, kailangan malaman pa rin at matukoy pa rin kung saang online sources mo nakuha yung impormasyon na inilagay mo sa iyong pananaliksik. Para sa mga gawain, una, maikling pagsusulit. Pangalawa, pagpili ng isang batis, ito ay dapat na ibuod at pag-ugnay-ugnayin ang mga nakuhang impormasyon at gamitin ang mga natutuhan sa ating aralin sa araw na ito. Para sa ikatatagumpay ng gawain, ugaliing magbasa bago magsulat upang makakuha ng mataas na marka at maayos na pahinga. Maraming salamat sa pakikinig at ang lagi kong magiging paalala sa inyong lahat, huwag mahihiyang magtanong.